Okay guys, magandang umaga. Unboxing tayo ngayon na Action Camera 2.0 HD LPDS LCD. So itong Action Cam na to, dual siya. Meron siyang camera sa harapan, may camera sa likod. So ang price nito nasa almost 1,400. So mura siya kung tutuusin, no? Tara, unbox natin siya. Okay guys, may mga kasama pala siyang ito, mga adhesive. Pwede ito sa mga helmet or sa mga bike. Yan. Ito sa mga bike, sa handle post, sa seat post. Pwede itong ilagay while running or tinatawag nating endurance option. So nagbibiyahe ka, mga rough road, ito pwede itong lagay ito sa handlebar or dun sa hulihan ng o sa seat post. Kung gusto mong lagay yung camera na naka focus sa mga walang ginawa kundi tumutok sa ensayo. Or pwede rin to sa handlebar para sa front camera, nakikita mo yung yung view ng nasa unahan mo kung gaano kabilis. May mga lock din siya para kung shaky man siya, hindi. Ito naman yung adapter yan. Sa camera din yan. So tingnan natin sa anong options nito. Ayan, may mga tali rin tayo, mga watch. May mount din, no? So marami siyang accessories. Meron din na option. So yung look, yan, at paano gamitin. Okay, pasok na tayo. May wire ito para pan-charger ng USB. Okay guys, ang camera na to, dual screen, maganda. Buksan na, hindi siya waterproof, so kailangan talaga siya ng casing just in case gamitin nyo siya sa dagat, no? Or sa anything, 30 meters lang, hindi pwedeng mas malalim, hindi, baka pasukin ng tubig. Open natin siya. Ano to? May nakalagay pa, oh. Please load the battery camera, please protect it. Options lang siya. Bago buksan, kailangan daw loadan nyo. Okay guys, ito siya. Option cam. So meron pa siyang protection na plastic sa dalawang camera. Pero tingnan na natin. So may option siya dito. Ito opening button, ito selections button. USB type siya guys, Ito yung para sa SD card, micro SD card. Ito naman yung sa pag i-charge mo yung battery. Wala siyang extra battery guys, isa lang siya, pero mukhang maganda naman siyang gamitin. Ayun guys, battery. So open natin guys. Kung pag-open yan dito, didiin mo lang ng matagal, press to 2 to 3 seconds. Mag-open na siya. Yan. Gaano siya kalinaw. Pwede. No? Pag ililipat mo siya ng selection, sabi dun sa menu, click, pindot ka lang nito. Ito guys, yun. Camera yan guys, pag mag-shoot ka, ito yung pipindutin mo. Yun. So wala pang SD card, kaya nag-TTF. So ito lang, click lang to sa balik tayo. Click lang ulit. So makikita nyo guys, mayroong resolution. So yun, nakalagay. Pindot tayo ng isang resolution. Ito yung mga option up and down. Doon tayo sa up. Ano mga available na si resolution. Click lang to para makita may options.
So ang available niya is 1080 full HD 30 FPS 1080 minimum o 720 hanggang big 30 fps yan. Tapos pag ibabalik mo, click mo lang yung okay. Hindi siya touchscreen guys pero sabi sa Lazada touchscreen daw siya. Lazada siya nabibili guys, Lazada. Sabihin ko sa inyo yung yung Action Cam Ultra HD niya. Anong tatak. Tapos iba tayo, exposure, motion to detection, cyclic record, video lapse, wide, may wide siya, record audio, so kiklik mo yan, i-on mo. Yan. Para pag nagsalita ka, dinig. Kasi ito yung speaker niya. Ito pala guys. Yan yung speaker niya. Yan. So, okay. Date, image size, quality, capture mode, continue shooting, sharpening, IOC. Ito pinaka-importante sa lahat ng camera guys, yung anti-shaking. Itong kit na gamit ko na puro shake na shake cellphone lang to Ayan guys, i-click mo yan, then on mo. Mamaya gagamitin natin yan guys sa testing natin yung anti-shaking and not anti-shaking white balance mode, screensaver, auto power, language, beep sound, date, car mode kung ilalagay mo siya sa sasakyan. May wifi din siya guys, magda-download nga lang kayo. Ayan yung pangalan ng wifi niya. So pag kinilik mo siya sa wifi, then lalabas sa kanya sport cameras, no? Then wifi password niya, ayan yung wifi password niya. Format, default setting. Pagka ito lagi kailangan to bagay setup lang to, kahit mga 2 seconds okay na yun. Video lapse yan guys, no? Ngayon may camera sa unahan guys, no? May camera. So paano natin siya i-open? So balik lang tayo sa kanyang options ng una. Nakikita niyo yun, may wala po talaga. May reverse siya, counterclockwise. So ang options niya, didiinan mo itong down para makuha mo yung camera sa harap. So tingnan mo natin ito downward yun, yung camera niya sa harap guys. Wala na yun sa likod, mapupunta siya sa harap. So pag nagse-selfie ka, so dito mo siya makukuha. Yan. So mamaya guys, pagbabalik mo siya, pindutin mo dito na matagal at babalik siya sa likod, on the back side. Okay? So mamaya guys, testing natin to on the road. Gamitin lang muna natin yung 1080 full HD and then 1080 na wala full HD, saka yung may anti-shaking at yung wala. Kung anong difference Then kung meron tong wifi sa phone, hindi ko na muna siya gagamitin kasi mas visible ako. Mas maganda kasi para sa akin for me ang micro SD card, mga 32 or MG o 32 GB. Mas okay yun. Tapos ita-transfer mo sa phone at edit mo na lang sa CapCut, mga editing apps ng video para lalo pang mas maganda ang resolutions and then video resolutions kasi may mga stabilizer din yung mga apps na yun. Okay? So pagka papatayin mo na, diinan mo lang ito matagal and then bye bye. Okay guys, so sa mga gamit natin dito 1080 30 fps full HD
Anti-shaking na yan ha. Okay, gamit natin dito, hindi siya full HD, 1030 PFS. Mamaya gamitin na natin sa ride to kung ano ang resulta. Madulas, ensayo pa ng ensayo! Ay, wala akong dala. Ano lang, inner tube lang. Kaya kamusta? May Samsung daw kayo ah. Puta ka ng asya. Sa Mega Drive, no? Oo, nalagay dyan. Yun lang. Okay, nakita nyo ha. Ito full HD 1080 30 PFS full HD. So kita nyo naman, baklas. So for beginners pwede na yun. For newcomer, yung mga vlogger, mga cyclist, pwede na to. Halagang 1,700. And why we need this? Kailangan natin ng shock cam para ma-document natin yung everyday bakbakan o everyday travel, whatever. So tatransfer natin to sa cellphone, then edit na lang natin sa CapCut para mas maganda ang version. Alright, that's all folks. See you tomorrow, the bakbakan.